Hello, hello mga kabopols. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo, panig ng mundo. Sa mga magigiting nating mga OFW, sa mga magigiting nating mga kapulisan at kasundaluhan, binabati ko po uli kayo ng isang napagpalang araw. Okay, bago po tayo mag-start sa ating reaction, so hinihiling ko po uli sa inyo yung isa yung like, subscribe, pakihit yung notification bell para lagi po tayong updated sa aking panibagong video. Salamat ulit. Okay, dumako po tayo dito sa ating reaction. Si VP Sara nag-resign at sino yung to the rescue? Okay, pag-usapan natin kasi to the rescue ang isang attorney, Sal Panelo, doon sa pagre-resign ni VP Sara. Okay? Unti-unti nating panoorin to para makapagbigay tayo ng reaksyon. Ito ang interview ni Sal Panelo doon sa isang TV News 5. So, courtesy ito sa TV News 5 sa kanyang interview doon. So, pakinggan natin at magbibigay tayo ng reaction dito. Okay. The resignation of VP Sara is or means this is a new political ballgame. Talaga lang, yung political ball game. Sure ka, Sir Attorney Sal Panilo? Pangit ng pangalan. Kaya ako ba naman medyo, alam mo yun, yung magugulatin. Yan. Pag ako nagulat, bigla ko nauulit yung aking sinasabi. Tapos yung pangalan mo, ganyan pa. Parang may kabastusan. Pag naulit ko yan, nagulat ako dito at naulit ko yan, iba na yung magiging meaning. Ay, wag sana akong magulat ngayong reaction na to. No ball game daw eh. No ball game. O di kaya dahil no choice na lang. Sure ka, Sir Panelo? Hindi ko nabibigkasin yung pangalan kasi nakakaya. Naulit ko. Okay, tuloy tayo. At marami ang matutuwa sa ginawa niya. Tama ka. Marami ang matutuwa. Kasi marami nang nananawagan na mag-resign siya. Pero ngayon lang niya ginawa. After long 2 years. Wala siyang ginawa. Maraming nananawagan pero ngayon lang niya ginawa. Tama ka dyan, maraming natuwa. Pero hindi natuwa yung mga kakampi nyo. Ang natuwa lang yung mga nagpaparesign sa kanya. Pero yung mga kakampi nyo, natulad mo, hindi. Yun ang katotohanan. Okay? Marami sa mga supporters ng Duterte ang nagbibigay na ng kanilang mga payag kung bakit hindi pa siya umalis. Di nga. Sure ka dyan? Wala akong naririnig. Ikaw lang nagsabi yan. Ano to, Sal Panelo? Marami ang natutuwa. Na nagpapayag na bakit hindi ka pa nagre-resign. Sino-sino kaya ang mga yun? Hello? Napapakanta yata ako dito. Nananaginip ng gising. Sir Panelo naman. Nananaginip ka yata ng gising. Sino ang nagsabi sa'yo na natutuwa yung mga kaalyado nyo? Kahit na ano-anong kababalagan ang ginagawa dyan, tahimik lang sila. Tapos sasabihin mo, matagal nang sinasabi na bakit hindi nag-resign. Kalokohan. Ang galing mo, magpapaikot-ikot ng bola di ba?
pagdating sa mga Duterte, lahat tinatamik. Kumbaga, ikaw yung taga-arrange para kung ano yung lumabas na mukha, ganun dapat, you know? Galing talaga. Continue. sa kabinete. Yun lang ang kasagutan niya, umalis na. Matagal na. If you're reading social media comments, marami nang nagtatanong bakit hindi siya umalis. Sino-sino yung mga yon? Sino-sino yung mga nagtatanong? Kaalyado nyo ba? O yung mga taong bayan? Kasi tama naman yung point mo na, tama yung sinabi mo na maraming nagtatanong. Tama yun. Kasi kahit ako rin nagtatanong din. Bakit hindi pa nagre-resign si VP Sara? Wala naman siyang ginagawa. Isa rin ako doon, tama ka. Pero hindi nyo kaalyado yung mga nagtatanong. Kasi pag kaalyado nyo, kahit anong gawin ng mga yan, kahit magkurakot pa yan, hindi nyo papansinin. Ano mali? Sal Panelo. At saka kung titignan mo yung mga Ano? statements niya, Okay? meron na siyang talagang banat. Kinukontra niya talaga yung major policy ng administrasyon. Kaya pala. Hindi siya align. Di ba? Hindi siya align. Alam niyo naman pala eh. Ngayon, hindi ko alam kung yung sinabi mo nadulas ka lang o katotohanan yan o hindi mo alam na nabanggit mo yung katotohanan. Hindi talaga siya uma-agree doon sa policy ni PBBM. Yun yung katotohanan. Diba? Pero kapit ko siya. After 2 years, saka lang niya na-realize, hindi niya kaya. Diba? Kasi masyado nang malala. Tuloy. Ang tingin ko, isa pa sa dahilan Ano? ng kanyang pagbibitiw. Mm. Hindi umiimik si Presidente Marcos Jr. sa panahon na binabati ko siya ng Aba. Ayos yung no? So, hindi umiimik ang ating presidente habang binabanatan siya ng mga ibang critics, ganon? Kayo ba, umiimik ba habang binabanatan nyo ang presidente? Ibabalik ko lang yung tanong sa inyo. Yung pambabastos nyo sa presidente, umiimik ba kayo? Umiimik ba si Sara? O pinapabayaan lang niya? Tapos ngayon, ang gusto nyo, magsalita ang presidente? Bakit? Anong mayroon? Bakit siya magsasalita? Pagtatakpan si Sara Duterte? Sasabihin ni President Marcos, yung 125 million, chika lang yun. Huwag kayo maniwala doon. Mabait si Sara Duterte. Si Sara nga, hindi niya maipalawanag, di ba? Tapos, ang gusto niyo, i-rescue ni Marcos? Sal Panelo naman. Sal Panelo naman. Nanaginip ka ng gising. Balikan niyo nga yung mga pinaggagawa niyo kay President Marcos. Yung publicly na pagpapahinga niyo. Kaya tawag yung bangag sa rally niyo. Anong ginagawa niyo? Meron wala? Hinahayaan niyo lang, di ba? Nabastusin ang Pangulo. Tapos ngayon kayo, gusto nyo i-rescue yung kaalyado nyo. Bopals. Kakainit ng kili-kili din to eh. Buti na lang, masayahin si Bopals ha. Lagi lang nakatawa. Okay, tuloy. mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. Gaya ng confidential funds. Ang nagbigay sa kanya nun sa pakiusap na ay si Presidente Marcos Jr. Tama! At ibig Correct! Exactly, di ba?
Sinusuportahan niya kasi si Sara. Pero si Sara hindi sumusuporta sa kanya. Ang sinusuportahan niya yung mga nagrarally. Ang sinusuportahan niya yung nang-aalipusta sa presidente. Ganun yun. Tapos gusto mo, hanggang ngayon, i-rescue siya ni President Marcos. Mahihiya ka naman, mahihiya-hiya ka. Ito talaga. Kaya sa kanya yung confidential funds, transfer yun. Dahil alam ni Presidente Marcos Jr. na kailangan, Oo, tama. Tama, di ba? Alam ni Presidente na kailangan niya, kaya nga niya tinransfer kasi sinusuporta niya si Sara, di ba? Pero anong nangyari? Nakita niya na after 11 days nawala yung 125 million. O sa susunod, susuporta mo pa ba yun? Kung hindi ka man tanga. Parang yung anak mo, nagbigay ka ng 100 million, biglang nawala ng 11 days. Magtatanong ka, no comment. Tapos, susunod, nangingi uli sa'yo. Bibigyan pa ba? Ang salpanelo na to wala sa hulog din dapat na, at pangatlo, nasa batas yun na pwede nilang gawin. Oh, so, Pero ano problema? nung papan siya, tumahimik si Presidente. Paano nga hindi tatahimik yung presidente? Kung yung pinagbigyan ng 125 million is nananahimik, hindi man niya maipaliwanag. Tapos ang gusto mong magsalita sa presidente, bopals. Diba? Common sense, attorney ka pa naman. Pinakainit mo yung kilit-kili ko Kung yung tao na nakareceive ng 125 million, nananahimik, no comment, tapos ang ibig mo sabihin, yung Pangulo, ang Pangulo ang magde-defend sa kanya? Diba? Hindi ko alam yung pinagsasabi niyo. Wala kayo sa hulog talaga Basta pagdating sa Duterte, talagang to the rescue lang kayo Hindi rin siya umimik nung binibira siya ng House of Representatives. Kayo, umimik ba kayo nung binibira ang ating Pangulo? Lahat ng tanong mo, babalik ko sa'yo. Ano? Umibo ba kayo? Hindi ba kayo nanahimik nung binibira si Pangulong Bongbong Marcos? Katahimik mo lang, di ba? Kahit mali, ginagawa nila, nananahimik lang kayo. Tapos ngayon, gusto nyo magsalita siya. At i-defend ang Vice President. Kahit mali ginagawa niya. Pero palagay ko, kahit sinong nasa posisyon, at ikaw ang Vice Presidente, Cabinet Secretary ka, siyempre nag-aanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Sige. Ibabalik din natin yung sa'yo. Babalik ko rin yung tanong ulit sa'yo. Kung ikaw din ang presidente at ganyan ang vice presidente mo, anong gagawin mo rin? Diba? Anong gagawin mo? Pag ganyan din ang presidente mo. Presidente at vice president. Kung ikaw yung presidente na biglang nawala yung 125 million. Sige, wala ka sa hulog Itong salpanilo na to, mapapansin nyo ito, bigla nang lilitaw to pag tagilid ang mga Duterte, bigla lumilitaw to. Ang tawag dito to the rescue to to the rescue. Hindi nyo mo mapapansin kung nasaan to, bigla-bigla na nang lilitaw to pag kailangan i-depensa yung mga Duterte. Ganun siya, tingnan nyo. Bigla lang lilitaw to pag may kailangan i-depensa ang mga Duterte kung para ma-contain yung damage sa kayang lilitaw. Okay, nandito na lang po yung ating reaksyon. Sana nag-enjoy kayo kahit paano. At sa mulit-muli, paki-like, paki-share, subscribe para
lagi po kayong updated sa ating panibagong video. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.